Sana manahin ng anak mo yung pagiging magaling mo sa painting, no? Kinakabahan ka ba dahil first time mong mamimit yung nanay ng mapapang-asawa mo? Or dahil sa sabi-sabi? Ano ba yung sabi-sabi dito sa probinsya nyo na hindi ko alam? May lahing aswang yung mother-in-law mo. Tapos kinain niya daw yung babae niyang anak. Kaya i-confirm mo na lang kung totoo yung sabi-sabi. Alam na alam mong gustong-gusto ko ng mga ganitong painting, ha? Your son told me po. Ilang buwan na ba yung magiging apo ko? 6 months po, tita. Malapit na. Here's my son photo album. Tingnan mo, andyan yung mga pictures niya. Sobrang cute niya nung bata siya. Ganito lang yung bahay namin dyan. Nakatira daw sila dati sa isang kahoy na tahanan. Mahirap lang kami dati. Okay ka lang ba? Sa kanilang magkakapatid, itong kwarto ni Sander ang pinakamaluwang. Siguro alam ng tadhana na siya yung unang magkakapamilya. Saan ko ilalagay? Baka naman akala mo, bakla si Sander, ha? Laruan niya ng kapatid niya na babae. May kapatid si Sander na babae? Alam mo ba na nawala din yung kanilang babaeng anak? Hindi niya ba nabanggit sa'yo? Mahabang kwento. Wala natin takal. Hindi tayo pwede, Sander. Hindi tayo pwedeng magkaanak. Hindi tayo pwedeng ikasal. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang bubong. Teka, Kara, aalis ka na ba? Nagluto ako ng hipon. Nagipaghiwalay na po ako kay Sander, tita. Pasensya na po. May problema ba? Nag-away ba kayo ng anak ko? Pagsasabihan ko siya. Tita, hindi po kasi kami pwede ni Sander, eh. Anong problema? Balang araw maintindihan nyo rin ho, tita. Sorry ho. Alis na po ako. Kara, wait. Buhay ka. Bes, ilang beses ko ang sinasabi sa'yo na hindi totoong aswang yung pamilyang yun. Oh, sige nga, kung hindi totoo yun, bakit nung araw na yun, di ka na bumalik doon? Hanggang ngayon, hindi mo hinaharap si Sander. Sa tuwing kinukontak ka nila, pinapatay mo. Oh, dahil may nalaman ako. Bakit ka lumayo sa kanila? Really? Anak? Tapos, napagkamalan silang aswang, kaya sinunog yung kanilang bahay. Tapos after nun, hindi na sila nakita. Alam mo ba na nawala din yung kanilang babaeng anak? Kinain niya daw ito. Hindi, anak. Buhay ka. Do you know who I am? Nagalit ako sa'yo dahil sobrang sama ng loob ko sa'yo. Anak, wala talaga akong planong iwan ka, no? Wala. I was 5 years old that time. Anong magagawa ko para iligtas ang sarili ko? Buti na nga lang, may lalaking dumating para iligtas ako. At siyang naging tatay ko mula noon hanggang ngayon. Ikaw yung babaeng kapatid ni Sander? Ginagawa ko yung pagdadamo pero hindi madalas. Minsan lang kapag gusto kong maramdaman yung lupa. Siguro kasi gano'n ako lumaki. Yung naglalaro kami sa lupa, tumatakbo kami kahit barefoot.
usually nakakatulong siya, lalo-lalo na sa mga kagaya ko na nag-struggle sometimes sa anxiety or nape-pressure sa life. So, it's another way na rin para remind us na kahit na gano'ng kataas yung ma-achieve natin sa buhay, nagiging reminder siya para to keep your feet on the ground, sabi nga nila. Kapag bumabangon ako ng umaga, ang first thing na naiisip ko is kung anong lulutuin. Kung iisipin mo, lumaki ka na laging may nagluluto para sa'yo, lumaki ka na laging may naghahanda ng pagkain para sa'yo, proud ka somehow kasi nagagawa mo na yun para sa sarili mo. And then yun, sobrang sumasaya yung puso kapag nagagawa ko yung pagluluto. Lalo-lalo na kapag nakaka-discover ako ng ibang dishes. I remember na nagsabi na magbigay ng kahit kaunting tip sa lahat ng mga nagsisilbi para sa halimbawa, rider, or yung sa gasolinahan. Kung hindi mo naman kawalan yung 20 pesos or 50 pesos, bigay mo na lang sa kanila. It's better to give than to receive kasi kung ikaw yung tipo ng tao na give ng give, God will make a way para i-bless ka niya lagi kasi nagbibigay ka eh. Ako kasi yung tipo ng tao na sobrang animal lover. Sobrang love ko yung mga aso, mga pusa. Siguro kasi ako yung dati akong aso. Reincarnated. So yun, kapag may nakikita kong mga pusa sa paligid or aso sa paligid, parang gusto ko silang lapitan. Tapos gusto ko silang ipet. Ganun. Tapos feeling ko naiintindihan nila ako pag kinakausap ko sila. Ang akin lang doon, hindi mo ito tinutukan ng magulang nila kung anong dapat mo nang ginagawa pag nagsisimba. Ay, iniirap siya sa'yo. Iniirap ko talaga. Oo. Yan naman, isang typical na kwentuhan tuwing Sunday. Nagkukwentuhan kami ng mga bagay-bagay na na-encounter namin, na-realize namin, nag-share kami ng mga realization. Tapos yun, may naikwento lang siya tungkol sa mga tao na nakapaligid sa kanya habang nagsisimba siya. Nahihirapan ko talaga. Anong hinirapan? Lumayo lang, pero nandun pa rin sa labas. Ay, di, pangalawa. May 3 babaeng, hindi sila totally 3 babae, pero may kasama yata kasawa yung isa, tas may anak, bali 5 silang tao. At akala ko, mga maayos yung damit eh, di pasado, maayos yung damit. Kaso, hindi pumasok sa loob. Ay, nagchikahan! Doon sa labas, ito lang sila, hilera sila. Sinong pinagchichikahan? Hindi ko maintindihan. Akala ko ikaw na. Hindi naman ako. Pero nagchichikahan sila, naririndi ako kasi... Hi guys, so bumili ako ng bag na kasing halaga ng pagkatao ko. Mas mahal pa sa pagkatao. Mas mahal pa sa pagkatao ko. Yan naman yung nakabili ako ng 2 bag na luxury, which is yung Lady Dior bag tsaka yung LV na vanity bag ata yung tawag dun. So, mag-work hard to afford those things. Naging fruit siya ng aking hard work. Kasi dati sabi ko, kapag nagkapera ako, never ako bibili ng mga ganong klaseng bag na sobrang mahal. Ganon. Pero, habang tumatanda pala tayo, i-improve din yung mga gusto natin. Hindi na tayo gaya ng dati na kung ano yung meron, i-go. Ganon pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero sobrang nakakatuwa sa puso kapag alam mo na yung ginagamit mo everyday is pa-improve ng pa-improve. Parang mo ba paano ko ito ilalagay? Ganito ata. Hindi nahahabaan. It's my practice na kasi na binibilhan ko yung mga pinsan ko or yung mga taong malalapit sa akin ng mga gamit nila sa school kapag mag-open na yung class. Hinihil yung inner child ko nung bata na gusto ko pa rin mahil ngayon. Kaya sumasama ako sa pagbili ng mga gamit, mga notebook, mga ballpen, bag. Try nyo din guys. Sobrang nakakatuwang mamili. Tapos titignan mo yung mga notebooks na dati bet mo. Tapos ngayon parang
kung maisip mo parang, Jejemon ko pala. Na yun yung gusto ko. Naalala ko dati yung mga notebooks ko. Lahat puro Kim Chiu kasi sobrang idol ko dati si Kim Chiu. Sobrang therapeutic niya. Tsaka nakaka-heal talaga siya ng inner child. Ito naman wala akong hilig sa basketball or kahit na nung sports. That day, nag-rent si Kyla ng court, tapos inaya niya yung mga pinsan ko. And kapag nakikita ko sila na natutuwa dun sa passion nila, kapag nakikita ko silang tuwang-tuwa dun sa itsura ng court, kasi nakakalaro sila sa mga ganong klaseng court, isasantabi mo yung, yung kabisihan mo ng araw na yun. Para kapalit ng mga smiles nila, kapalit ng saya nila. Parang nagiging, natatouch ka na rin.